So tuloy-tuloy na po tayo sa ating series na Grace to Each One. Ay itutuloy na po natin yung Ephesians, yung Book of Ephesians chapter 1. Ang akin po ay 7 to 12. Okay, basahin na natin, diretso na natin. Ephesians 1:7 to 12. Sabay-sabay po natin basahin. Kung kayo ay sa labi o kung gusto nyo may voice, pwede rin po. In Him, we have redemption through His blood, the forgiveness of sins in accordance with the riches of God's grace, that He lavished on us. With all wisdom and understanding, He made known to us the mystery of His will, according to His good pleasure, which He purposed in Christ, to be put into effect when the times reach their fulfillment, to bring unity to all things in heaven and on earth under Christ. In Him we were also chosen, having been predestined according to the plan of Him who works out everything in conformity with the purpose of His will. 12, in order that we, who were the first to put our hope in Christ, might be for the praise of His glory. Ang title po natin, base sa binasa po natin ay Redeemed by the Blood. Basahin nga po natin, Redeemed by the Blood. Tinubos tayo sa pamamagitan ng dugo. Diyan po sa ating mga binasang verses, pag-uusapan po natin dyan ang tatlong bagay. Una, yung source ng redemption, yung author ng redemption, sino ang pinagmulan ng iyong katubusan. Pangalawa, pag-uusapan po natin yung resulta ng pagiging nakikikristo natin, base po doon sa verse. At pangatlo, ano yung purpose ng ating katubusan. So nakuha ho ninyo ang ating pag-uusapan? Okay, salamat sa ilang nakakuha. Simulan na natin ang verse 7. Sa Ephesians 1:7, in Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, in accordance with the riches of God's grace. Basahin po natin sa Tagalog para malinaw. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang, ano daw po? Dugo. At sa gayon ay pinatawad na ang ating mga kasalanan. Ganon kadakila ang kanyang kagandahang loob. So basahin po natin, yung salitang redemption, galing po yan sa Greek word na luteruo. Okay? At yan po ay ginagamit nung unang panahon, gamit na gamit po yan. Ang ibig sabihin yan ay to release someone by paying a ransom price. Babayaran ka para ikaw ay mapalaya. Merong ransom price. During the heist of kidnap or ransom sa Pilipinas, kung buhay na kayo ng year 2000, alam niyo yung sinasabi ko? Kung papaanong ang mga nakikidnap, maraming nakikidnap dyan sa part ng ating bansa, sa Mindanao, during that time, kinikidnap for ransom. At ang gobyerno ay magpapadala ng emisaryo para ito ay matubos o kaya ay mapalaya. Ganon din naman ang Panginoon, ang Diyos natin, nagpadala ng emisaryo. Siya ang totoong emisaryo, si Jesus, upang matubos ang tao. Titingnan natin saan tayo tutubusin ng Diyos. Ano? Sabi doon, to release someone. Yan ho'y gamit na gamit noong panahon ng mga Griego sapagkat pag may isang servant o alipin na gustong palayain, ang gagawin, bibilhin mo yun. Para mapalaya ka. Kasi yung alipin, walang kakayanang magpalaya sa kanyang sarili. Alipin walang pera, walang datong. Kailangang merong mayaman o kaya dato, sabi sa Bisaya, na magbabayad para sa iyo in behalf para ikaw ay mapalaya. Amen? Yun yung ibig sabihin, to release someone by paying a ransom price. Ito pa yung pangalawang meaning, to set free, to buy back. Merong nagmamay-ari, halimbawa sa lupa, property mo yan, nagkataon na ikaw ay nagipit. Wow, may property. Sana all. Tapos isinangla mo, pinarenda mo. Para mapabalik sa iyo yun, kailangan bayaran mo ng ransom yun. Kailangan tubusin mo dahil iyon ay iyo. Tama, pag hindi mo yan tinubos,
may ilit yan ng kung sino man ang iyong pinagkautangan. Yung to set free, tinubos ka na at ibinalik doon sa dating may-ari. Ang tanong, sino ba ang may-ari dati sa atin? Ang tunay na may-ari sa atin? Ang Diyos. Kaya yung redemption, to set free and buy back, mapapunta ka uli doon sa may-ari. Amen? Ay, ang ganda ho ng redemption natin eh. Napapalik tayo doon sa may-ari. Ito pa ho maganda. Ibig sabihin ng redemption ay to deliver. Nang ibig sabihin, ikaw ay ililigtas from evils sa lahat ng mga demonyo, anumang uri ng demonyo yan, na ikay sinasapian dati, and every kind. Internal man yan o external. Kaya sa church po, ang deliverance ministry natin sa unbeliever lang. Isang beses lang ang deliverance ministry. Hindi ho yan ginangalot araw-araw, linggo-linggo, buwan-buwan. Sapagat once na ikaw ay na-deliver na, nasa may-ari ka na, nasaan ka na? Nasa may-ari ka na, papayagan ka pa ba ng may-ari na ibigay muli kay taning? Eh na-deliver ka na, sabi dyan, na-redeem ka na, natubos ka na. Kaya sabihin mo sa katabi mo, wala ka ng karga. Hindi ka na magkakakarga. Kaya pansin nyo sa ating church, walang deliverance ministry. Wala na kasing i-deliver sa'yo. Yung itsura mong yan, may karga. Hindi ako papayag niya sa pogi mong yan, sa ganda mong yan. Wala na tayong karga. Kasi na-deliver na tayo from evils of every kind. Of every kind. Kahit anong sumapi man sa iyo yan. Kahit ligin man yan. Kahit yan ay 10, kahit yan ay 20, kahit yan ay 3,000. Once na ikaw pinalaya ni Jesus, ikaw ay tunay na malaya na. Tinubos tayo eh. Hindi naman basta-basta ang katubusan ng ating Panginoon. Amen? Malaya ka na dahil kay Kristo. Sa tanong na sino ang source ng ating redemption, sino yung author, sino yung pinagmulan, unang Timoteo 2:6, sabi doon, He gave Himself as a ransom for all. Sinabi na niya, sino yung He? Si Jesus. Mismong kusang ibinigay na niya yung pambayad. He gave Himself as a ransom for all. Bakit naman niya ibinigay ang kanyang sarili? Roma 6:6. Alam natin na ang dati nating pagkatao ay naipako na sa krus. Kasama niya upang mamatay ang ating makasalanang pagkatao at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. Amen? Bakit siya nagbayad? Para hindi na tayo maalipin minsan pa ng kasalanan. So yun ang rason kaya tayo ay binili ng kanyang dugo. Galatia 5:1, malaya na tayo. Sabihin mo nga sa katabi mo, malaya na tayo. Dahil pinalaya tayo ni Kristo, yung emisaryo. Kaya magpakatatag kayo at huwag nang paalipin pangmuli. Kaya kung may turo na kakaiba sa tinapos na gawa ni Kristo, mapangalipin yan. Kaya yung mga kanta po natin, sinasala, ini-scrutinize talagang inaano natin na baka malagyan ng kaunting bahid ang tinapos na gawa ni Kristo sa pamamagitan ng kaunti mong gawa. Masela na po tayo dahil galing po tayo sa pagkaalipin. Pero praise God, pinalaya tayo ni Kristo. Kaya ang sabi doon, magpakatatag kayo at huwag na kayong papayag muli na paalipin muli sa pamamagitan ng mga maling katuruan. Sa tanong na, sino ang source of redemption? Maliwanag na ho ba na si Kristo? Ang naging author ng ating redemption, hindi mo kayang tubusin ang sarili mo, alipin ka, wala kang bayad, wala kang pwedeng ibayad, dahil ang kailangang bayad ay dugong walang batik. Ang dugong nananalaytay sa atin ay may batik. So wala talagang pwedeng magbayad kundi ang Panginoong Jesucristo. Hindi lamang po yon. Sabi doon sa 1:7, in Christ or in Him
Siya yung author ng ating redemption. Pangalawa, in Christ, siya din yung author and perfecter of our faith. Napansin niyo yon, siya yung pinagmumulan at siya yung lulubos ng ating pananampalataya. Kaya tayo ay biyayang nakatanggap. Yun nga ang sabi sa kanta, tayo ay pinaramdaman ng Panginoon na sukdulang biyaya niya. Binigyan ka pa ng pananampalataya para ang pananampalataya mong yan ay maituon mo doon sa tunay na Diyos. Jesus, looking unto Jesus. Saan daw po tayo titingin lamang? Kay Jesus. Hindi kay San Pablo, San Bartolome, hindi doon. Binigyan ka ng pananampalataya na makatuon para kay Kristo lamang. Kaya tama na ang iyong pananampalataya. Hindi na nababase sa mga dingding na nakasabit dyan. Hindi na nakabase doon sa ipinaparada ang iyong pananampalataya. Saan na nakatuon ngayon? Kay Kristo doon. Sa hindi nakikita. Doon sa nakaupo sa luklukan ng kanyang biyaya. In Christ, nagkameron tayo ng spiritual union with the Lord. At ito ay sabi doon ay hindi ka na mapapatid o hindi na mapapahiwalay kahit kailan. In Christ, you were sealed in Him. Selyado ka na sa Kanya. Wala na makaagaw sa'yo. In Christ, all spiritual blessing was given to us. Kaya yung pagtanggap mo niyan at pagpapasalamat, yun na lang ang rason mo para hindi tayo nagbebeg ng biyaya ng Diyos. Pinasasalamatan natin ang ibinigay niyang biyaya ng Diyos. Amen? Tingnan natin naman, number 2, what is the result? Or what is the benefits? Kasi pag sinabing benefits, yan yung good result ng pagiging nakay Kristo natin. Tama ho ba yon? Wala kang nagawa, inilagay ka kay Kristo, anong nabinipisyo mo? Sabi doon, una, verse 7, in Him we have redemption through His blood. So, nung ikaw ay in Him, nagkameron ka ng redemption. So, number 1, meron kang redemption. Meron kang katubusan. Meron kang katiyakan na ikaw ay naisalba, naialis. Okay? Unang Pedro 1:18 verse 19, tingnan natin yung ipinantubos ng Diyos sa iyo. Ang ipinantubos sa inyo'y hindi ang mga bagay na nasisira o nauubos, tulad ng ginto o pilak. Verse 19, kundi sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo, siya ang korderong walang batik at kapintasan. Nakita niyo sa verse 18, pinagkumpara yung pinantubos na yung sa una, bagay na nasisira at nauubos. Ano yon? Ginto, pilak. Sino may ginto? Sino may pilak? Sino may pera? Abay, wala din. Tapos may pera. Tama ho ba yan na yan ay nauubos? Tama ba yan na napupunit, nasisira? Pero niya ikinumpara ang ipinantubos sa atin ng Diyos. Ano daw ang sabi sa verse 19? Hindi yung mga bagay na yan ang ipinantubos sa iyo. Ang ipinantubos sa iyo yung mahalagang dugo ni Kristo. Gusto mo bang nimi-nimiin yung ibig sabihin ng mahalagang dugo ni Kristo? Lampas sa pera mo. Lampas sa pera ng buong mundo. Amen. Mahalagang dugo ni Kristo ang ipinantubos sa atin. Kaya ang halaga mo, kapatid, ang halaga natin ay kasing halaga ng dugo ni Kristo. Kaya ka bang bayaran ni numan? Kaya ka bang bilhin ni numan? Hindi. Gano'n ka kahalaga? Gano'n ka kahalaga. Ang halaga mo ay, bakit naman ako pag-uukulan ng Diyos ng gano'ng kahalaga? Tanungin mo nga ang sarili mo, huyo naman. Para pag-ukulan ka ng ganang katinding pagmamahal at tubusin ka ng kanyang dugo. Ang iyong ang puso'y kalyo ng paggawa ng mabuti. Kaan ng masama, may kalyo na. Ang iyong isipan ay punong-puno na ng kadiliman at wala ka ng direksyon sa buhay mo. Pero, yun binili tayo sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo. The most precious substance in the world.
Akala nyo, ginto ang pinakamataas ang balor. Akala natin, diamante ang pinakamataas na balor. Hindi po. Yung dugo ng ating korderong walang batik at kapintasan. Amen. Pwede ba natin palakpakan? At binili ka tayong lahat ni Kristo. Kaya sa tingin ng Diyos, pare-parehas tayo. Kaya ang pagtingin natin yan, hindi na base sa panlabas na paningin. Ang ating pong pagtingin ay base sa bagong pagkatao natin. Nasa Corinto 5:16, bago mag 5:17. Sabihin nga natin, mahalaga ako sa Diyos. Deklarasyon mo yan ngayong 2025. Kasi maraming tao ngayon, parang wala akong silbi. Para namang ako ay mababa lamang, para akong little. Hindi sa height ha. Para bagang minamaliit nila ako. Para bagang hindi nila ako paborito. Pagdating sa opisina, mayroong pinakikisamahan ng maayos, mayroong hindi. Nakakaramdam tuloy ng mga insecurities at pagiging maliit ng sarili. Nakaranas na ho ba kayo ng ganon? Pagdating sa sanlibutan, talagang makakaranas tayo ng pagmamaliit. Minamaliit ka, minamaliit ang pamilya mo. Hanggang anak ni Juan, ni Kaingo, yung driver ng kabulit, mamaliitin ka. Of course, ang height natin ay hindi talaga kalaki-laki. Pero yung kalooban mo na nando doon, na lumaki ka, na meron kang insecurity, abay dapat pawiin mo na yan. Dahil ikaw ay mahalaga sa Diyos. Ang pagkabili sa iyo at ang halaga mo ay sa pamamagitan ng kanyang dugo. Amen? Ano pa yung benepisyo ng pagiging nakay Kristo natin? Number 2, napatawad ang lahat ng ating mga kasalanan. Forgiveness of sins. Verse 7, the forgiveness of sins in accordance with my daily asking to forgive my sins. Yun ho ba sabi doon? In accordance with my daily asking to forgive every sins? In accordance to the sharpness of my mind to remember all my sins, so that I will be forgiven by God in a daily basis. Ganyan ba sabi? No, sabi dyan, in accordance with the riches of God's grace. Kaya sa iba, na-allergy pag sinabing, anong pag-uusapan niyo dyan? Biyaya ng Diyos. Ay, allergy yan, cheap yan. Cheap grace ang tawag nila. Wow! At ano naman mas mahalaga pa kaysa sa biyaya ng Diyos na pwede mong ipakain sa amin? Kung saan doon sa kanyang, sa kayamanan, ang tanong kasi dyan, who is the riches of God's grace? Diyan ka papasok eh. Sino ba yung kayamanan ng biyaya ng Diyos? Si Jesus. Amen. Hindi mo ba ipapangal yan? Hindi mo ba ihahayag yan? Hindi mo ba ilalatag yan? Hindi mo ba ibibigay yan sa mga tao? Si Jesus ang riches of God's grace. Ano pa bang pwede mong ituro beside kay Jesus? Ang sarili mong pagpupursige, ang mga pattern, ang mga panuntunan, ang mga hakbang para ikaw ay mapalapit sa Diyos at mapatawad? No. Pinatawad nga tayo sa pamamagitan ng kanyang biyaya, the riches of God's grace. Pwede ba natin palakpakan ang pagpapatawad ng ating Panginoon? Ang ginawa po ng Diyos ay full payment. Sabihin mo nga, full payment. Hindi nag-down payment ang dugo ni Kristo. Down payment ko sa iyo, 50%. From past hanggang kay tumanggap kay Kristo, 50%. And the rest is installment. Pero saan ka? Galing tayo dyan. Tinuruan tayo ng hindi kompletong pagpapatawad ng Diyos. Na kailangan mong itingi-tingi, bukas. Ang hirap bukas. Kailangang itingi ko kasi baka mamatay ako na may daladalang kasalanan. 100% po ang ginawang pagpapatawad ni Kristo. Basahin po natin ang Colossus 2:13. Kayong dating patay dahil sa kasalanan. Ano daw tayo dati? Ngayon, ano na? Buhay. Kayong mga hintil na hindi nasasakop ng kautusan. Anong ginawa? Binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo.
pinatawad niya ang ating mga kasalanan. Tanong, kailan ka pinatawad ng kasalanan? Mahalaga ito. Basahin natin sa verse 14. Pinawalang bisa ang lahat ng naisulat na alintuntunin laban sa atin, pati ang mga pananagutang kaugnay nito, pinawi niya ang lahat ng ito ng kailan? Ipako siya sa krus. Kailan ka pinatawad sa kasalanan? Nung ipako siya sa krus. Paano hindi nasakop niya ng future mo? Paano hindi nasakop ng kapatawaran yung bukas mo? Kung ang pagpapatawad ay ginawa napakalayong panahon, 2,000 years ago sa kalendaryo ng tao. Pero before the foundation of the world, pinatawad na ang kasalanan mo. Naialay na ang kordero. Tapos na. Kaya nga, it is finished na eh. Tetelestai. Para mapaniwalaan natin na tapos na talaga, nagsabi si Kristo. Patunay na tapos na, pagdating sa accounting term, tetelestai, bayad na ang utang. The payment has been, there is a full payment. Tinubos ka na, natubos ka na sa iyong pagkakautang. Mahalaga ho ba itong mga bagay na to? Napakahalaga ho niyan eh. Ang kapatawaran natin ay nabubuhat doon sa krus nang dumanak ang dugo ni Kristo at ang bawat patak, ang patak ng dugo ni Kristo ay kapatawaran ng lahat ng kasalanan ng tao. Panampalatayanan po natin ito. Pwedeng magkamali ang turo ng tao. Naniniwala ho ba kayo doon? Magkakamali ang turo ng tao at relihiyon. Pero ang Bible, hindi magkakamali. Pagdating ng panahon na nagkakamali, nagtatanong ka kung alin ang tama at mali, saan ka maniniwala? Sa turo ng tao, sa turo ng denominasyon, sa turo ng sekta, o sa turo ng Biblia? Tanong po yon, saan ka pipili? Sa sekta mo na kinaaniban ngayon kung ikaw ay nanonood? Saan ka maniniwala? Sa Biblia o doon sa sinasabi ng relihiyon? Magkakamali po ang turo ng tao. Magkakamali ang pananaw mo na dinadala, pero ang Biblia ay hindi magkakamali. Ano sabi ng Biblia? Hebreo 10:14, 17 hanggang 18. Sa makatuwid, ito ang sabi ng Bible pagdating sa kasalanan. Sa makatuwid, sa pamamagitan lamang ng ilang paghahandog? Isa, paghahandog, kanyang ginawang ganap magpakailanman ang mga pinapaging banal ng Diyos. Ilan daw beses naghandog si Kristo patungkol sa kasalanan? Isa. At yun ay ganap na magpakailanman sa mga pinapaging banal ng Diyos. 17, pagkatapos ay sinabi pa niya, ano nang gagawin sa mga kasalanan mo? Kalilimutan ko na ang kanilang mga kasalanan at kasamaan. Tanong, kinalimutan na ba ng Diyos? Ikaw, nung nasa relihiyon, inaalala pa, hindi na. Bakit naman ganon, boss? Boss! Boss! Sabi pala ng Diyos, ikalimutan, bakit tayo inaalala natin? Sa communion, naku po. Hindi na magko-communion sapagkat aalalahanin nun ng kasalanan. Lord, hindi ako karapat dapat, hindi ako nakapaghugas ng plato kagabi. Kita mo? In remember of sins ang nangyayari. Hindi in remembrance of me, sabi ni Jesus. Kaya ngayon, naliliwanagan tayo, ay ang sarap-sarap pala naman ang ginawa ni Kristo. Ang sabi pala naman sa Bible, kalilimutan ko na ang kanilang mga kasalanan at kasamaan. Verse 18, bakit naman niya kalilimutan? Sapagkat, basa, ipinatawad na ang, patatawarin pa, pinatawad na. Sapagkat pinatawad na ang mga kasalanan, hindi na kailangan maghandog dahil sa kasalanan. Ibig sabihin, hindi mo na kailangan humingi ng tawad. Hindi ko sinasabing hindi ka nagkakamali, hindi ka nagkakasala. Ang sinasabi ko'y binayaran na at pinatawad na ang kasalanan mo ni Kristo. Something logic, pag inisip mo ng basic isip, hindi mo maintindihan yan. Itatatwa ka ng kaibigan mo. Itatatwa ka ng denomination mo, okay lang yan. Basta't alam ko, pinatawad ako ni Jesus. Ayan ang sabi, hindi naman na nagsabi ang relihiyon. Sapagkat
ipinatawad na, kaya hindi naalalahanin ni Kristo. Ba't mo na may papaalala pa? Sa Diyos ang mga kasalanan mo, kung ayaw nang alalahanin ng Diyos. Kaya yung pong 1 John 1:9, isang beses lang ginamit yun. Hindi po yun isang bara ng sabon na ikukuskus mo araw-araw, miya't-miya sa buhay mo. Ano ho ba sabi doon sa 1 John 1:9? Kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, tapat at banal siya na tayo ay patatawarin, hindi. Patatawarin. Saan? Sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng ating mga kalikuan. Yun ho kasi sinabi sa mga Gnosticism, sa mga taong ayaw sabihin na sila'y nagkamali at nagkasala, bay aminin mo. Kaya po pag tayo'y nananalangin, sinasabi natin na tayo ay makasalanan kapag tayo po ay maglilid doon sa mga unbeliever na sinasabi sila ay nagkasala, na tayong lahat ay nagkasala. Amen? Minsan lang po yun. Hindi po yun, walang turo sa Bible na araw-araw kang hihingi ng tawad. Nakuha ho ba natin? Sabihin ho natin, lubos at ganap ang pagpapatawad sa akin ng Diyos. Dahil saan? Dahil sa dugo ni Kristo. Amen? Diyan ho tayo maninindigan, mananampalataya kung paano naging lubos at ganap ang pagpapatawad sa atin ng Diyos. Bakit? Dahil sa dugo. Mabisa ang dugo ni Kristo. Naalala ho ba niyo yung gospel song noong 1994? Sino ho dito ang Kristiyano ng 1994? 2000. May kanta ho doong I am redeemed. Alam niyo, I am redeemed by the blood of the Lamb. Ay, talaga namang taas ang paa, dalawang paa. Pag yan ay nagmamarching ang medyo marching yan. I am redeemed, and I know that I am redeemed by the blood of the Lamb, saved from sins. And I know that I am, yan yung sunod. All my sins were taken away. Praise the Lord. Hindi natin mapaniwalaan na all my sins were taken away Tama ho ba? Peke pala yung I am redeemed na yan nakanta. Sa atin noon na tayo ay may may ganyan, ang tawag doon? May piring pa sa katotohanan ng tinapos na gawa ni Kristo. Pero ngayon, pwede mo na yung kantahin na I am redeemed by the blood of the Lamb, saved from sins. And I know that I am. And all my sins were taken away. Praise the Lord. Makakapag-praise the Lord ka na ba? Dahil inalis na lahat ng kasalanan natin. Amen. Maliwanag ho ba yun pagdating sa forgiveness of sins? Ang kasalanan natin ay pinatawad na sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Ano pa ang resulta o benepisyo ng pagiging na kay Kristo natin? God's grace was, lavished on us. Ibig sabihin doon sa verse na yan, the riches of God's grace that He lavished on us. Yung dumadagundong na biyaya ng Diyos, may directions, patungo kanino? On us. Sabihin mo, patungo sa'yo. Ang dumadagundong at umaapaw na biyaya ng Diyos ay papunta sa akin. May direksyon. Hindi ho walang kabuluhan ang biyaya ng Diyos. Meron siyang tinatarget on us. Sabi doon, the riches of God's grace that He lavished on us. Alam naman natin na si Jesus yung riches of God's grace. Tama ho ba? Nung dumating sa iyong buhay si Kristo, labis-labis ba? Amen. Sabi doon, yung ibig sabihin ng lavish ay galing sa salitang Griego. Kinukuha ho natin sapagkat yan ang ating pwedeng basihan ng pagpalit doon sa mga maling pagkaunawa natin. Yang ibig sabihin yan ay peresuo. Okay? Bahala na kayo. Peresuo. Okay? Ang ibig sabihin yan ay exceed, to exceed. Lampasan, higitan, to overflow, paapawin, or superabound. Kita niyo yung ginawa doon sa babaeng balo, doon sa Old Testament? Walang-wala. Dugang na dugang. Sabi doon, hihingi pa yung propeta ng Diyos, pwede mo pa kaming ipagluto ng kahit isang lang ng arena. Nako, walang-wala. Walang-wala.
Pag ito, naisaing, utas kami. Base sa modern translation, Batanggenyo version. Wala na, nga na kami. Pero, nung nag-overflow, nag-superabound, nag-exceed, yung God's grace, pinag-usapan na yun ng God's, ano nangyari doon sa lalagyan ng mga ali at nung kanyang anak? Nag-overflow. Labish-labish. Sobra-sobra. Higit ng higit pa. Yun ho ang pwedeng magawa ng biyaya ng Diyos. Sabi doon, to lavish is to do far more than necessary. May pangangailangan ka? Yung God's grace, labis-labis pag dumating. Labis pa doon sa pangangailangan. Nangyari ho yan saan? Yung feeding of the 5,000. Naalala niyo yun? Nako, sabi ng mga disipulo, wala po tayong pagkain. Problema ito. Mas magandang ang solusyon ko. Sabi ng mga pauwiin na po natin habang maaga pa. Nakuha niyo? Pauwiin na natin. Wala tayong problema. Pero dahil ang lavish, yung God's grace is to do far more than necessary, pinaupo ang mga mama, ang ali at saka yung bata. Pinaupo sa damuhan para ma-relax at may magpapakain daw. Sabi na saan ang kakainin? Wala naman tayong kakainin. Pinaapaw ni Jesus ang biyaya ng Diyos. Siya mismo ang biyaya niya. Sabi, pakainin nyo. At hindi lang po nagtapos. Ang tawag ho doon ay peresuo. Labis-labis. Kasi nga, yung pagkain sabi doon, nabundat. Pag ikaw ay normal na tao, okay lang na busog, lalo't nagda-diet ka, busog lang. Pero sabi doon, busog na busog. Ang maganda po nito, yung peresuo, may peresuo pa. Bakit? May leftover pa. May tira pa. At ilan yung tira? 12. Alam nyo kung saan yung pinadala? Siyempre, sino magbubuhat? Di disipulo. Dala-dalang 2 bakul. Ano sabi nyo? Napalakarin ninyo ang inyong mga tao na walang-wala. Yan, kayo may walang-wala pero may dala pa kayo. Amen. Ganun ho ang biyaya ng Diyos. Pag pinaapaw ng Diyos sa buhay mo, ang biyaya ng Diyos, apaw-apaw talaga. Exceed. Gusto pa ho ba natin ang biyaya ng Diyos? Pagdating naman sa kasalanan, sabi doon, sin is great, but His grace is greater. Amen? Ang lawak naman ng kasalanan yan. Ang dami naman ng kasalanan yan. Tingnan niyo po yung adulterous woman, yung namit ni Jesus Christ. Ang sabi ng batas, babatuhin yun hanggang sa mamatay. Masakit ho bang batuhin? Sino dito ang may tirador, nakapamaltek? Paltek ho sa amin yan, sa tirador. Masakit ho bang tamaan ng paltek? Di lalo na, ang liit ng bala nun. Di lalo na yung batuhin ka ng pagkabato naman sa'yo, hindi ka na agad mamamatay Dudugo ang ilong, dudugo ang mata. Para kang sinasadista. Pero tingnan niyo po ito, dahil sa biyaya ng Diyos, sabi niyo, sino naman wika sa inyo ang may kakayanan at walang kasalanan na bumato dito sa babaying ito? Wala namang nakabato. Tingnan niyo po ang ginawa ng biyaya ng Diyos. Hindi na siya pinarusahan ng Diyos. Pero hindi po doon natapos si Kristo. Hindi lamang siya hindi naparusahan, pinatawad pa ang kasalanan. Biyaya ho ba yun? Sa dami ng kasalanan ng babae, hindi natin mabilang kung ilan ang kanyang nakaniig. Kung ilan ang kanyang naging lalaki sa buhay. Pero sa biyaya ng Diyos, hindi siya naparusahan. Pangalawa, hindi pinatawad pa ang kasalanan niya. Biyaya ho ba yun? Pero hindi pa ho doon natapos Pagkatapos na siya'y mapatawad ng Diyos, pinalakas pa siya upang makapamuhay ng may kabanalan. Humayo ka na at huwag ka nang magkasala. Yung ba'y salita ng pagpapalakas sa Kanya? Ganun ho, magparamdam ng biyaya ng Diyos si Kristo. Hindi lamang tayo
walang-wala, pagkatapos ay naging punong-puno. Amen? Biruin mo si Kristo, buhat sa langit ay pumarito. Sabi nga doon, ang ganda ng kanta eh. Ibang kanta yun, yung kinanta natin kanina, nakalimutan ko na yung lyrics eh. Napakadumi mo. Isipin mong matiis ni Kristo, natirhang ka na napakadumi mo. Pero ang ginawa ni Kristo, niyakap ka, nilinis ka, dinamitan ka ng damit ng katwiran, at siya'y tumira na sa iyo magpakailan-kailan pa man. At hindi ka napapayagang maagaw pa sa kanyang mga kamay. Ganon kadakila ang biyaya ng Diyos. Kaya pagdating sa pagbibigay ng labis-labis, wala na pong hihigit sa ating Diyos. Wala na pong hihigit kay Kristo. Amen? Pwede ba natin palakpakan ang ginawa? Romans 5:15, but the free gift of God is not like the trespass. Bakit naman hindi kagaya ng pagsalangsang o ng kasalanan? Because the gift of grace overwhelms the fall of man. Yung dami ng kasalanan yan. Nung dumating si Kristo, yung biyaya ng Diyos, na-overwhelm, nalampasan, na-exceed, nahigitan. Sabi doon, for if many died by one man's trespass, ano yung kasalanan ni Adan? Much more perisuo. Much more abundantly did God's grace and the gift that comes by the grace of the one man, Jesus Christ, overflow. Para saan? To benefit the many. Kaya nagbibinipisyo ka doon sa biyaya ng Diyos na ipinarana sa iyo ng Diyos. Kasi sabi doon, kung ang kasalanan man ay napakarami, pero higit na dakila at higit na mas marami ang biyaya ng Diyos. Much more abundantly did God's grace and the gift that comes by the grace of the one man, Jesus Christ, overflow. Na-overflowhan ka na ba ng biyaya ng Diyos? Amen. At ikaw ay nagbibinipisyo ng kanyang tinapos na gawa. Ano pa ang mga binipisyo natin? Sa verse 9, He made known to us the mystery of His will. Ito ho, napakahalaga din ito sapagkat hindi ka na nanghuhula kung anong magiging future mo. Hindi ka na umaasa sa mga manghuhula para malaman mo ang future mo. He made known to us the mystery of His will. So, isang biyaya ng pagiging na kay Kristo, naalman mo na. Inireveal na sa'yo. So, the mystery of His will was revealed to us. Yun ho yung benepisyo. Ano kayang misteryong yan? Ano ba yung hiwaga na yan? Ano bang hiwaga ng kalooban ng Diyos na yan? Basahin po natin sa Colossus 1:26-27. Ang hiwaga na sa mahabang panahon ay inilihim sa maraming salit-saling lahi, ngunit ngayon ay inihayag na sa kanyang mga pinili. Tanong, pinili ka ba? Amen naman. Niloob ng Diyos na ihayag sa lahat ng mga hintil ang dakila at kamanghamanghang hiwagang ito na walang iba kundi si Kristo na nasaan? Nasa inyo. Siya ang ating pag-asa na tayo'y makakabahagi ng kaluwalhatian ng Diyos. Ano yung pag-asa natin? Ang tayo ay bahagi ng kaluwalhatian ng Diyos. Wala ka na sa kaparusahan, kapatid. At ang mystery na ito, itong hiwagang ito ay na-revealed sa atin sa pamamagitan ni Kristo na nasa inyo. Kaya hindi na malabo ang iyong future. Hindi na kailangan mong, ano ba magiging 2025 ko? Ang horoscope ko ngayon ay ano ba ngayon? Year of the Snake? Sabi doon Year of the Wood Snake yata. Alam ko na. Ang zodiac sign ko ay Scorpio. So, ang magiging match ko ay Sagittarius. Eto. Ang magiging direksyon ng buhay ko ngayon para maganda-ganda ay kulay maroon ang damit ko. Kasi papunta ako doon sa simbahan para ako'y mapagpala. Hindi ho, nireveal na sa iyo mystery.
Walang malabo sa hiwagang ito na tayo ay na kay Kristo na at ang ating pag-asa ay tayo. Pero yung pag-asa mo ay hindi para sa distraction. Wala ka ng takot. Ang pag-asa mo ay makabahagi sa kaluwalhatian ng Diyos. Masaya ho ba kayo? Na ang ating babahaginin ay kaluwalhatian ng Diyos. Amen. Efeso 1:10. Sabi lang, pagdating ng takdang panahon, layunin niyang tipunin ang lahat ng nilikha sa langit at sa lupa at ipasailalim ang mga ito kay Kristo. So sa verse 11, sabi din dito, in Him we were also chosen, having been predestined according to the plan of Him who works out everything in conformity with the purpose of His will. So ang isa pang benepisyo ng pagiging na kay Kristo natin ay number 5, we are chosen. Sabihin mo nga, ikaw ay pinili. Ikaw ay naging pag-aari ng Diyos. Efeso 1:11, dahil kay Kristo, yan na naman, dahil kay Kristo. In Him, in Christ, tayo rin ay naging pag-aari ng Diyos na siyang nagsagawa ng lahat ng bagay ayon sa layunin ng kanyang kalooban. Ang ganda ho nito, ang pagiging pag-aari ng Diyos ay ayon sa kanyang layunin at sa kanyang kalooban. Kaya kahit parang nung dumating ang punto na na-realize mo, ang hirap ng pinagdaanan mo, ang daming problema mo, pero yung pala ay ayon pa rin sa kanyang layunin at sa kanyang kalooban. May purpose pala si Lord sa iyo Ikaw pala ay naka-predestined. Ikaw ay foreordained. Ikaw ay nakikita ng Diyos. Kaya kahit medyo mahirap-hirap ang mga bagay-bagay, alam ng Diyos meron kang destinasyon. Ikaw ay pag-aari ng Diyos na siyang nagsagawa ng lahat ng bagay. Pero yung wala kang nagawa, siya ang naggawa ng lahat ng bagay sa pagkapili sa iyo. Hindi ka nagrepresenta para piliin ng Diyos. Di ba sa school, kailangan mo pang itaas ang kamay. Alam mo sagot. Gigil na gigil ka. Ma'am. Ako ang sasagot. Hindi, walang nagpresenta sa pagpili ng Diyos. Ito'y ayon sa kanyang layunin at sa kanyang kalooban. Maganda ho ba ang layunin at kalooban ng Diyos sa ating buhay? Pero yung may napili ka. Pinili ka ng Diyos. Tatanungin ko na naman, pag ang basihan ay merit ng tao, sino naman tayo para piliin? Di naman tayo masyadong gwapo. Di naman tayo masyadong matangkad. Di naman tayo masyadong matalino. Lahat ng kategory na hinihingi ng mundo, hindi ka papasok. Hindi ka naman sobrang yaman. Hindi mo naman kayang bilhin yung pabor ng Diyos. Sino ka para piliin ng Diyos? Yun Ang lahat ng bagay ay naisakatuparan ayon sa kanyang layunin at sa kanyang kalooban. Unang Pedro 2:9, you are a chosen people. Sabihin mo nga, chosen people ka. A royal priesthood. Ibig sabihin ng royal priesthood, ang paglilingkod mo ay sa royal. Ang pinaglilingkuran mo ay royal. Amen? Makapaglilingkod ka sa isang dakilang-dakila, hari ng mga hari. Kasi pinili ka A holy nation. Ikaw ay special sa Diyos. God's special possession. That you may declare, yun na ang purpose ng pagkatawag sa atin. That you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. Pero baka pinili ka para ikaw ay makapaglingkod sa Diyos, bihira ho yun. Pwede kang maglingkod sa boss mo o sa tao, pero makapaglingkod ka sa royalty. Meron ho dito, galing ng Middle East. Pinagmamalaki niya, alam mo, pinaglingkuran ko yung prinsipe ng Sharjah, prinsipe ng Saudi Arabia. Proud na proud siya kasi nakikita niya yung karangyaan at karangalan. Pero tayo pinili para makapaglingkod sa hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos. Pwede ho ba natin palakpakan? Wala, nang dadabes pa noon. Kasi ang ibig ko sabihin ng chosen o God's
special possession, sinisignify so nito yung pag-aari. It signifies, kapag ikay pinili ng Diyos, kapag ikaw ay God's special possession, ikaw ay kanyang pag-aari. Ikaw ay kanyang, anong ginagawa? Pinoproteksyonan. Ikaw ay, anong tinitreasured? Tinitreasured. Tinatangi ng Diyos. Pinakatatangi ka ng Diyos. Amen? So, anong purpose ng pagkapili sa atin? Ito po, we are chosen for the praise of His grace. Yan yung title ni Pastor James Last week, kung naaalala nyo. Last week. So, anong resulta? Anong bunga? At anong purpose? Ayan, makapagbalik tayo ng papuri sa ating Diyos. So, ang ating takeaway, iuwi ho natin ngayon, in Christ, we have redemption, we have forgiveness, I have the righteousness of God, we had the promises of God, we are complete in Christ, at dahil tayo ay hawak na ni Kristo, in Him we live and move and have our being. Pwede ho ba natin palakpakan ang ating Panginoon Jesus? Tayo manalangin, aming Diyos, nagpapasalamat po kami na ang iyong sukdulang biyaya, ang direksyon pala ay kami. Nagpapasalamat po kami sa abandansya ng iyong biyaya na ipinarana sa amin. At kung sino man yung naririto, bisita man yan o nanonood, na handang tumanggap ng biyaya mo, ng kapatawaran na ibinibigay ng walang bayad, ngunit sa pamamagitan ng iyong dugo, pwede kitang anyayahan sa isang panalangin ng pagtanggap, pag-realize na tayo ay makasalanan at mapapahamak at kailangan natin ng isang tagapagligtas. Kailangan natin ng isang emisaryo na magbibigay sa atin ng pagpapalaya. Pwede mo sabihin, Panginoong Jesus, ako po ay makasalanan. Ako po ay mapapahamak kung wala ka sa buhay ko. Naniniwala ako na kayo'y namatay sa krus, tumigis ang inyong dugo para sa kapatawaran ng lahat kong mga kasalanan. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon, bilang aking tagapagligtas. Kayo na po ang maghari, manguna sa aking buhay. Salamat po sa buhay na walang hanggan na iyong binibigay sa akin ng walang bayad. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen, amen. Enjoy mo kapatid, ang tinanggap mong buhay na walang hanggan. Wala na yung balikan, wala na yung suklian. Tayo po ay magko-communion.